Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku po, may naririnig na chismis ang kabilang parlor na kung kakasuhan or kinasuhan ng plunder case ni Trillanes, sina Senator Bongo at Pangulong Duterte. Nako, chika-chika, usap-usapan ngayon na kakasuhan daw di umano ni Bongo at ni Pangulong Duterte si Trillanes. Magkakasuhan na sila. Sa latest update natin, nagsalita na si Senator Bongo. Naglabas na ng kayang hinaing at kung ano ang kayang masasabi tungkol sa plunder case na isinampa ni Trillanes sa DOJ. Pero mga kabibig, alam nyo ba kung ano yung pinakamagandang sinabi daw di umano ni Bongo sa kanyang statement? Sabi ni Senator Bongo, sa totoo lang, lumang tugtugi na iyan, Trillanes. Noong 2018 pa, ang akusasyon na yan. Nirecycle mo noong 2021 at ngayong malapit na ang eleksyon 2025, gusto mo namang kausapin, gusto mo namang maging, ang tawag dito, relevant. Gusto mong mag-ingay para mapag-usapan. Nako, grabe ang banat ni Senator Bongo kay Trillanes. Anong akala mo sa akin, Trillanes? Matatakot mo ka ako? Matatakot mo kami ni Duterte? Gusto mo lang kaming kulayan ng itim para kayo ang magmukhang maputi. Nako, tatapunan mo ng putik ang mga taong walang ginawa kundi magserbisyo sa taong bayan. Pero ikaw, nung ikay naging senador, ano ba ang nagawa mong kontribusyon sa gobyerno? Nako mga kamibig, grabe. Sabi pa ni Senator Bongo, itong si Trillanes ay pakawala. Isang attack dog at tamad si Trillanes. Bakit kaya nasabi ni Senator Bongo na isang tamad si Senator Trillanes, si ex-Senator Trillanes? Ano kaya ang kanyang ang kanyang basihan kung bakit sinabi niyang tamad? Sabi pa ni Bongo, yan ang totoong korupsyon. So it means corrupt si Trillanes? Magnanakaw si Trillanes? Kasi sabi ni Senator Bongo dito, alam naman ng taong bayan na isang attack dog at tamad si Trillanes. Yan ang totoong korupsyon. So hayaan na natin ang taong bayan na humusga kung ano nga ba ang katotohanan. Naku, kalarki mga kabibig, iba na talaga itong awayan, no? Talagang, lalong, ang tawag dito ba? Malapit na eleksyon, pero grabe yung bangayan, grabe yung, tawag dito, siraan ng pagkatao. Nagsalita na rin si Sal Panelo na kung saan ay, in behalf of former President Rodrigo Roa Duterte at ni Senator Bongo. Sabi ni Sal Panelo, once again, the discredited rebel Regnade is on his publicity stunt for spreading malicious and false accusations intended to get media mileage for his 2025 election bid for either a local or national position. So it means ginamit lang ni Trillanes si Duterte at Bongo kasi alam ni Trillanes na pag-uusapan talaga siya at magiging isa siyang tagapagtanggol ng taong bayan, tagapag-deliver ng totoong mensahe na kung saan siya talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya gusto niyang sugpuin ang tawag dito, ang sungay ng Duterte at Bongo. Nako. Ay nako. Ito pa ang sinasabi, In 2017, a lawyer by the name of Jude Sabio filed a complaint in ICC against PRRD
for alleged crimes against humanity in connection to the former's war against illegal drug in 2017. But on 2020, the same lawyer withdrew his complaint in the ICC, confessing that the complaint was upon the initiative of the renegade officer for political propaganda purposes. Ano? Sumeno? Nako. Nasagot na natin ang ating katanungan, no, kung sino ang nasa likod ng ICC. Kung sino ang nag-back up ng ICC. Nako po, mga bibig. Meron pa akong naunawaan sa statement ni ano ba? Tawag dito ni Senator Bongo din na ang tanong ko sa iyo, Trillanes, sino ba ang nasa likod ng Black Ops niya istorya na ito? Sino kaya ang nasa likod ng plunder case na ito? Hindi naman si Trillanes magpo-push siya, no? Alam na naman natin, meron talagang backup yan si Trillanes. At ito pa ang pasabog, mga kabibig. Sabi ni Senator Bongo, baka ang dapat na silipin mo, Trillanes, ay ang mga nakapaligid sa inyo, sa'yo. Nako, mga kabibig, sa palagay nyo, sino ba ang nag-back up kay Trillanes? Sino ang nasa likod ng pagsampa ng kaso ng plunder case kay Duterte at Bongo? Well, in fact, this is a recycled story. Diba? Since 2018, nag-2021, ngayon 2025. Every malapit ng eleksyon, nire-recycle nila ang lumang tugtugin na istorya ng plunder case. So after election, mawawala naman ito. Pag malapit ng eleksyon, lalabas na naman ito. Nako, mga kabibig. Alam nyo na kung ano ang rhythm. Kaya nga, sabi ni Risa Hontiveros, para tayong pinaglalaroan ng mga Duterte. Uy, bakit Pinaglalaroan ba kayo ng mga Duterte? Kung hindi ka makasayaw sa gustong ipasayaw ng mga Duterte, kasi feeling mo, hindi ka tawag dito, hindi mo sila masakyan sa kanilang mga trip. Huwag ka na lang sumakay, di ba? So makabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sino nga ba ang nasa likod? Hindi lang si Trillanes, meron talagang nagsuporta kay Trillanes. Merong malaking tao nasa likod nito. At totoo kaya itong nagsagap ko nga, chika, na kung kinasuhan na sila magkakaso daw si Bongo at Duterte kay Trillanes din. Naku, ano kaya ikakaso nila? Maghintay-hintay tayo ng pasabog ni Duterte. I'm sure naman. Duterte, tahimik lang yan. Pero naku, iba magpasabog si Digong. Baka hindi makayanan din ni Trillanes. Naku. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.